me, Olive, your site locator. Welcome po sa aking bagong YouTube channel. Welcome po sa Greenfield Realty po. So for today's video, nandito po kami sa Lopez, Quezon, kung saan bibisita po kami ng property na may sukat na 1.7 hectares. So ito po ay malapit lang po, nasa 19 kilometers lang po away from town proper po ng Lopez po. Ayan. So papakita ko lang po muna yung pinaka road niya, ha. So meron po tayong 30 meters na right of way, and then meron naman din po tayong po pwedeng daanan na pathway lang patungo dun sa property. So yan, mamaya i-explain ko po lahat po sa inyo yan. So ngayon po papasok muna po tayo dun sa pathway. Dun muna po tayo dadaan, and then mamaya i-reveal ko po sa inyo yung pinaka right of way niya na 30 meters. So tara po, papasok tayo sa may pinaka pathway. So yan po, bali nandito na po ako sa may pinakaloob ng property po. Explain ko po sa inyo mamaya kung bakit dito na ako mismo pumasok or magbablog sa may pinakaloob. So explain ko po sa inyo about po yun sa pinakadaan po niya. So mamaya po yan, later po yan, i-discuss po natin yan. So ang bali po, ang pinaka-start po ng property is ito na pong kinatatayuan ko po. So mapapansin po natin, ang pinakalanderas po niya is parang pinakasapa. So pag diretso po natin, ayan po yung property. Mapapansin po natin may parang pathway. So yan naman po ay sakop po ng property yan. Kaya lang po, sabi nga po ni owner, ay hiniling po sa kanila ng barangay na ipasemento muna para po makadaan daw po yung mga tao doon. Pero if ever daw po na ito po ay mabili, may karapatan naman po yung mga yung makakabili na ipasarado kung gusto nila, dahil may dadaanan naman daw po sa gawi doon or sa gilid doon. So sila naman po ang nagsabi na sige daw po, okay lang po na daanan po ang kanilang property na mga taga doon sa likod. Yan, so mabait po si owner. So tara po, lilibutin na po natin yung property. Ito pong property na to is nasa 100% flat po siya. And then ito daw po ay punong-puno ng laman. So ito na po yung katibayan, talagang pagbungad pa lang ay tabi-tabing mga kakao na yung makikita natin. Ayan, mga guyabano. Mamaya i-reveal natin kung ilan yung mga laman niya. Magugulat po kayo sa laman niya, talagang as in napakarami po. Tapos meron po tayong ditong puno ng kalamansi. Ayan. At ang kagandahan po nito, talagang alaga po nila owner. Ang daming laman. Punta tayo dito sa may bahay. Ito pong bahay na to ay kasama po sa ibinebenta. So ito po ay 19 kilometers po away from town proper po ng Lopez. May mga garden pa sila dito, oh. So libutin muna po natin yung paligid ng bahay. Ang kagandahan nito, talagang alaga nila, dahil nga po dito sila nakatira. So sabi nga nila, natamnam nila at naayos nila ng maganda tong property na to. May mga garden pa si nanay dito, oh. So ikutin po natin yung pinakabahay, yung pinaka likod. Ang ganda, oh. So meron na rin silang banyo dito. Hindi, ito yung pinakakubo. Sobrang linis ng property. Sa bungad pa lang po itong pinapasok ko. Mamaya pupunta tayo dun sa may pinakamalikod para makita natin kung ano yung mga nakatanim doon. Pero dito pa lang talagang siksik na siya. As in, daming guyabano, kakao. Kaya nakapila talaga lahat, oh. Dami. Sa pinakalanderas po nitong property nito is parang pinakasapa po, So dun sa may unahan may sapa, and then dito sa may gilid may sapa pa rin po rito. So yun po yung pinakalanderas nila. Ayan, puno po ng pili, oh, lalaki. So kasama rin po tong kubo na to sa ibinebenta.
Yan, ang daming puno ng mangga. Kitang-kita naman po talaga natin ay palibot talaga ng puno ng guyabano itong part na to. Oh. Yan, lalaki ng puno ng pili. Kakatuwa. So hindi ka na po mahihirapan na magpagawa pa ng bahay. So di-develop na lang or pagagandahin na lang po. May konting damage lang po yung pinakabahay niya. So konting repair lang. So ready na siyang tiran. Tapos ang kagandahan po nito, may line na po tayo ng tubig. So diyan po sila nagkukuha ng tubig sa line na yan. Talagang ang daming laman. Ang puno po ng mangga dito is puro Indian mango lang daw po. Ang puno naman po natin ng saging, iba't iba daw po yung klase ng bunga. Meron tayong saba, and then meron tayong tordan. Meron din po tayong senyorita. Ito puno ng star apple. Ganda ng property. Sobrang makikita po natin, talagang yung niya, yung kakao niya ay halos tabi-tabi talaga. Kagandahan po nito, flat. So pwede kang kahit saan magtayo ka ng bahay. So explain ko lang po ang nasa title po is 1.7 hectares. So ang mangyayari po is huhugot po tayo ng 1.4 hectares para po dun sa ibebenta po nila. So ang sabi naman po ni owner na mismo kausap po namin, hindi po sila kukuha sa part na to, yung binibidyohan ko po na to, hindi po sila dito kukuha. Kukuha po sila or kakat po sila dun sa may pinakadulo. So etong kagandahan ang pinapakita ko sa inyo, hindi po to mababawasan. Dito hile-hilera talaga ang mga pili. Tapos ayan, yung guyabano hile-hilera din. Ang dami talaga. Quality Ay sa pagkaganda ng property na ito ayun yung mga puno ng mangga, tabi-tabi na. Napakasarap pong ikutin kasi wala siyang halos kalat or mga damo. Talaga makikita mo talaga mga tanim lang talaga So lakad tayo Bali na dito pa lang po tayo sa kalagitnaan ng part. So reveal ko na po sa inyo yung pinakalaman ng property. Ito po ay may 200 more or less nakapuno po tayo ng niyog. And then meron po tayong 400 na puno ng guyabano. Yun po ay malaki at maliit na po And then meron tayong 180 puno ng kakao. Kitang-kita naman talagang baka nga po lumagpas pa, baka nasa 200 pa to. And then meron tayong 5 puno ng lansones. 35 na maliliit na lansones po. Yun, tapos po 5 po yung malalaki po And then, meron po tayong 7 puno ng rambutan. Ayan. Tapos, meron po tayong 4 na puno ng avocado. And then, meron tayong 300 na kapuno ng saging. Tapos, meron din po tayong mga ilang puno ng sampalok. And then, meron po tayong more or less po, mga nasa 10 kapuno po ng mangga. So baka nga po humigit pa sa 10. Kasi dito pa lang sa part na to ay ang dami na So ganun po karaming laman ang meron dito sa property na to.
Ito po yung mga puno ng rambutan. Ayan sa harap natin. Ang kagandahan din po ng property po na to, hindi po tayo mamumblema sa tubig. Kung mapapansin po natin, ito po ay naliligiran po ng sapa. So, sa panahon po ng tag-araw, yan po, oh. Sa panahon po ng tag-araw, talagang wala po siyang laman. Pero pag naman daw po na ulan, yan daw po ay nadaloy. So, pa pwede tayong magtanim-tanim dito at may source po tayo ng tubig. May mga ilang maliliit din po tayong mga kalamansi. Ay nakikita ko ayun, no. So mga mangilan-ngilan lang naman po 'yon. And then meron din po tayong mga puno ng kawayan. Ayan. And ganun karami yung laman ng property. Lakad tayo. So dito sa part na to, mapapansin natin napakarami niyang puno ng kalamansi, oh. So I think mga nasa 20 to or hihigit pa. Ito mga dalandan naman to. Kapantayan po siya. Napakagandang property kasi po ay talagang sobrang daming laman. Ayun po, kitang-kita naman po natin. Ito tayo. Hanggang dito sa may dulo ay talagang masisiyahan naman talaga ang mata mo. Talaga napakaraming laman. So lahat po ng tinatamaan ng camera po natin, sakop po yan ng property. Kasi may puno pa ng mangga, napakalaking puno ng mangga. So yan, bali dun po ako galing dun sa part na yun, no? So lumiban naman po ako dito sa may right side ko. So ito pa rin po yung makikita natin, as in punong-puno pa rin po ng laman. And then meron pa rin po isang kubo dito. So yan naman daw po ay may usap naman po, kung sakali po na i-abay nyo yung property, pwede naman po nilang tanggalin or pwede naman din po na sukulian na lang kahit konti lang daw po. Ayan. So ito po ay, ulitin ko lang po, may 300 kapuno po tayo ng niyog. And then explain ko lang din po, bali po ang nagbebenta po nito is yung 4 na magkakapatid. So buhay naman po lahat. So wala naman tayong magiging problema. May extrajudicial naman din po na nakahanda na para dito sa property. Ganyan po karami yung laman ng property na to. Kasi napakaganda pa ng view. Ang gandang gawing bakasyonan. Yan. So parang nalibot siya or inikot siya nung sapa po. Hanggang dito sa may gilid, punong-puno talaga ng laman eh. Quality talaga. So mamaya po i-explain ko po sa inyo yung about dito po sa right of way po. So meron po tayong 30 meters na dadaanan na right of way. Pero explain ko lang po sa inyo bago ko puntahan yung pinaka right of way. Bali po ang usap po namin doon ni seller ay siya po ang may usap about doon sa right of way. Pero kung maaari daw po ay yung bibili na, yun daw pong bibili na ang magbabayad. Pero nakausap naman po niya yung magbibigay ng right of way. Sabi naman po wala pong problema, basta po babayaran lang. So nasa usap na rin po natin iyon or nung bibili at nang nagbebenta po So meron naman pong pansamantala na dinadaanan dito, katulad po nung pinakita ko po sa inyo sa video na meron po tayong
pathway. So kung halimbawa naman po na i-avail nyo yung property, na kung gusto nyo po magkaroon po ng daan para po makapasok ang 4 wheels, so meron na po tayo nakahanda na right of way na bibili na lang po natin. So mamaya papakita ko yan sa inyo. So yan, ikot pa tayo. So lahat na matamaan ng camera natin talaga asin punong-puno talaga ng laman. Talagang masipag po talaga sila owner po ano. So ang mangyayari po dito sa property na to, kung po ito ay 1.7 hectares at ang binebenta lang po is 1.4, so huhugutin po natin si 1.4. As in talagang napakaganda po ng property. 100% flat po tayo. Hanggang dito sa may dulong gilid talaga namang mapapawaw ka talaga. Oh. Ay pag photo nahawan at nalinisan ay kaganda talaga eh. So may signal po tayo ng cellphone and then may line na rin po tayo ng kuryente po dito. At ang kagandahan po nito is kalapit lang po tayo ng school. Ayan lang po yung school. Dito po yan sa may bandang gilid po ng property. Dito sa tabi na to ang dami po siyang mga kalamansi. Ayan. Magigilid na ako papalabas ng property. So mamaya doon po kami dadaan sa right of way na sinasabi ko po sa inyo no, para makalabas kami dito sa loob. Para makita ko po sa inyo, mapakita ko po sa inyo yung reality po nung daan niya. Pero sa kabuuan po ng property ay talaga namang thumbs ako dito. Ganyan kaganda po ano. Ay talagang sabi nga nila eh ma-amaze ka talaga, talagang kahit saan ka po pwedeng kumuha ng bunga ng kakao eh, pwede sa dami eh. At ang mga saging po natin talagang mga nagbubunga siya ngayon, tagbunga. Kagandahan po nito, 30 meters lang po, national road ka na. So kung halimbawa naman po wala pa po kayong budget pagbili nitong property na to, meron naman po tayong dinadaanan at hindi lang naman din po kayo ang dadaan, marami pa pong nakikiraan dahil marami pa pong property doon sa may gawi po yan ano. So lahat po ng mga tao dito is nakikiraan lang muna, pasok ang motor. Ayan, kung halimbawa pong wala pa po kayong budget para pambili nung right of way, pwede pa rin naman po makapasok ang sasakyan, single nga lang po. So pag halimbawa po nagkaroon na kayo ng budget, pwede nyo na pong bilhin yung right of way na sinasabi ko na 30 meters. At dito naman po, habang iniikot ko yung property na ito, may nag-o-offer pa rin nga po ng mga right of way. Ang sabi nga lang po nila, ay bibilin po. So wala po tayong magiging problema kasi mismong sila na po ang nag-o-offer. Yun po ang kagandahan. So 30 meters, national road ka agad. So yan, lalabas na po tayo para makita po natin yung right of way na sinasabi ko po sa inyo. Ano? So dito pa lang sinalalakaran ko, ang ganda-ganda na ng view. Talagang
Ah, ibang klase. Kasi meron po silang source ng tubig po dito. Ito po yung balon ano. So yan, pupunta po tayo dun sa may pinaka right to way na sinasabi ko po sa inyo na bibili natin. So pagpapasama po tayo kay Honor para po mas makita po natin yung reality po ano. So kagaya po na nasabi ko, habang wala pa po kayong pambili ng right of way, pwede po tayong dumaan dun sa gilid na dinadaanan po talaga ng mga taga rito. Pero may naka-propose na po or meron na pong hinahandang right of way na bibili na lang po kung sakaling ma-avail tong property na to. Tatay, sako pa po ito. Ah, okay, sako pa. So yung lalakaran natin, sako pa ng property. So ituturo ni tatay yung right of way na sinasabi niya. So yan na po yung pinakapagitan. Okay. Okay, may bakod. Kaya may bakod dati. So yan, pupuntahan na po natin yung right of way. Ito na po yung kabilang property po. Ano? So dito po. Yan, may namusta na yung tatay. So ito na po yung sinasabi ko sa inyo, kukuhanan ng right of way na nag-aalok po sila. Kaya lang bibilin po natin. So dito po yan. Ang kasunduan namin ng may lupa, 5 meters lang. Okay po. Ang lapad. Ang lapad po. Mas maganda po. Ayan. Mismo si owner na po ang nagsasabi. May usapan po sila. 5 meters po yung ibibigay na lapad. And then 30 meters po yung pinaka right of way. So papansin po natin, ayun na po yung national road. Ito po yung kukuha natin ang daan. Higit 30 metro. Opo. So dito daw po tayo magkakat ng right of way. Ayan, sa may papunta po dyan. Papunta po dun. Pababa po ng property. So nasa 30 meters nga po tayo. So yun po yung inaalok po sa atin na bibilin po ano. Ayan po, national road na tayo. Ayan yung mga kasama ko. Papalabas na po kami ng property, bali nandito na po ako sa may pinaka national road po ano. So kung halimbawa po magusto niyo itong property na to, message niyo po kami sa aming WhatsApp and Viber po na mag-a-appear po sa inyong mga screen. So ayan, napakagandang property na na-visit natin for today. Napaka very productive po, at the same time develop na po siya. So ayan po. Thank you po.